Kamusta? Mahal kong kapatid na lalaki, mahal kong kapatid na babae, dalangin ko na ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumaiyo ngayon at sa iyong pamilya, ngayon at magpakailanman. Ako si Pastor Antonio Jr. Mga kapatid, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong muling pagdalo. Ito ang oras ng kapayapaan kung kailan pinapakalma mo ang puso mo at dumarating si Jesus upang makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Ang salitang ito mga kapatid ay nagbago ng buhay ko noon at hindi na ako naging katulad ng dati. Dati ramdam ko ang malaking kakulangan na walang makapupuno. Mga kapatid, naranasan ko rin ang maraming kaligayahan sa mundo. Alam nyo ba yung buhay na magulo? Ganyan ang buhay ko noong ako'y 18 taong gulang. 17, 16. Mga kapatid, yun ang pinakamagulo kong yugto ng buhay. Pero kasabay noon, isang kaguluhan iyon na hindi nakakapuno. Kaya ngayon, totoo, masasabi kong baliw ako para kay Jesus. Ngayon, may kapayapaan ako na hindi alam ng mundo. At ikaw na nakikinig dyan, wala ka pang kapayapaan dahil hindi mo pa lubos binibigay ang sarili mo kay Jesus. Papaano ko po ibibigay ang buhay ko kay Jesus, Pastor? Maaaring tanong mo. Kailangan mo lang magsisi sa iyong mga kasalanan. Maniwala na si Jesus ay namatay sa krus para sa iyong mga kasalanan at na siya ay muling nabuhay. At ngayon, kailangan mong magdesisyon na hindi na sundin ang sarili mong kagustuhan, kundi sundin ang kalooban niya. At dyan, mga kapatid, maraming tao ang nalilin lang dahil iniisip nilang kailangan munang ayusin ang buhay nila. Hindi ako makakalapit kay Jesus dahil ang dami kong pagkakamali, ang dami kong kasalanan, ang dami ko pang gulong kailangang ayusin. Mga kapatid, ito ang pinakamalaking kasinungalingan ng dyablo sa isip ng tao. Dahil kung titingnan mo ang ebanghelyo, ang mga ebanghelyo, mapapansin mong ang mga taong lumalapit kay Jesus ay sila mismong higit na nangangailangan sa Kanya. Sinabi ni Jesus, "Naparito ako hindi para sa malulusog, kundi sa may sakit, upang magdala ng kapatawaran sa nagsisisi." Naiintindihan mo ba? Naparito si Jesus para sa mga kagaya mo. Kung pakiramdam mo ikaw ang pinakamasamang tao sa mundo, ang pinakamakasalanan, ang pinakamasama, ang pinakapromiskuoso, ang pinakarebelde, o pinakagulong-gulo, hindi yun mahalaga. Ikaw ang nais gawa ni Jesus ng kamanghamanghang himala. Amen? Naranasan ko ito. Nagsasalita ako ngayon ng may pag-asa at saya dahil hindi lang ito teorya para sa akin. Ibinabahagi ko ang aking mga nakita at naranasan. Buhay si Jesus. Iniligtas niya ako mula sa droga, pornografiya, masturbasyon, at kasinungalingan. Binago ni Jesus ang buhay ko at ipapakita ko ngayon ang isang himalang ginawa niya. Babasahin ko na ito para sa iyo at ang himalang ito ay magiging isang malaking pagbabago sa buhay mo. Amen? Luwalhati sa Diyos. Sige, magsimula na tayo. Sandali lang. Para i-click mo ito, may button na mag-subscribe. Sa tabi nito, may lalabas na kampanilya. Tingnan mo dyan. I-click mo ang kampanilya at piliin ang opsyon na lahat na lalabas dito. Dahil dito, matatanggap mo sa cellphone mo ang mga susunod kong panalangin at video. Ayos ba? Mga kapatid, gusto kong basahin sa inyo ang isang bahagi na nasa Juan, Kabanata 9, mula talata 1 hanggang talata 3. Ganito ang sinasabi. Habang naglalakad, nakita ni Jesus ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, bakit ipinanganak na bulag ang taong ito? Dahil ba sa sarili niyang kasalanan o kasalanan ng kanyang mga magulang?" At sumagot si Jesus, "Hindi dahil sa alinman sa dalawa. Nangyari ito upang maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya." Amen? Mga kapatid, dito makikita natin ang isang interesting na bahagi. Para sa akin, isa ito sa mga kabanata ng Biblia na pinaka nakatatama sa akin. Ito ay Juan, Kabanata 9. Pagkatapos, maaari mong basahin sa inyong bahay ang buong Kabanata 9 ng Juan. Mapalad ka talaga, di ba? Ngayon mga kapatid, ano ang nangyari? Nang makita ni Jesus ang bulag na yon, di ba? Kasama ang mga disipulo. Ang bulag na iyon mula pagkasilang, tinanong ng mga disipulo si Kristo, "Alam mo, minsan nahihiya ka pang magtanong ng isang bagay, pero parang may saysay iyon para sa iyo. Kahit ano pa man ang isipin ng iba." Ang tanga ng tanong na, yon di ba? Pero mga kapatid, yan din ang tanong ng mga disipulo na gustong malaman. "Jesus, sabihin mo ang totoo. Manyan tandindiyan ng hantiha. Ipinanganak bang bulag ang taong ito dahil pinagbabayaran niya ang sarili niyang mga kasalanan o dahil sa mga kasalanan ng kanyang mga magulang? Ibig sabihin, ito ba ay dahil sa minanang sumpa o dahil inaani niya ang isang sumpa na nagmula pa sa mga nakaraang henerasyon?" At sinabi ni Jesus,
Tingnan ninyo, hindi ito dahil sa alinman sa dalawa. Wala itong kinalaman doon. Nangyari ito upang maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng taong ito. Amen? Mga kapatid, mahirap talagang maintindihan natin ito, di ba? Kasi nagsisimula tayong mag-isip, bakit kaya pinapayagan ng Diyos ang ilang bagay, ang sobrang pagdurusa? Mga kapatid, naalala ko nung tinanong ng Diyos si Moises, Moises, sino ang lumikha ng bibig ng pipi? Sino ang nagbibigay ng kakayahan sa tao na magsalita ng maayos? Hindi ba't ako? Sabi ng Diyos kay Moises. Nagreklamo siya, Diyos, di ko kayang magsalita, may problema ako sa dila. At tugon ng Diyos, ako ang lumikha ng taong pipi at ako rin ang nagpapasalita sa tao. Ako ang nagbibigay ng kakayahan sa tao. Mga kapatid, ang Diyos ay makapangyarihan. Luwalhati sa Kanya, amen? Naniniwala ka ba? May tanong din dito. Kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, kapag ang mga tao ay may pinagdadaanan sa kanilang pag-aasawa, kakulangan sa pera, o kaya naman ay matagal nang nagdurusa ang isang tao, hinuhusgahan talaga tayo ng mga tao, hindi ba? Iniisip nila kung ano-ano tungkol sa atin. Saan kaya siya nagkamali? Ano kayang dahilan ng dinaranas niyang paghihirap? Mga kapatid, maling humusga ng ganito. Madalas gusto ng tao maghanap ng sisisihin sa sarili at sa buhay ng iba. Hindi ba't ganyan? Gusto ko lang ipaalala, hindi lahat ng paghihirap ay dahil sa kasalanan. Tandaan mo yan. May mga sakit na dulot ng kasalanan. Siyempre, tayo ay nasa katawan na nadungisan ng kasalanan at dahil doon tayo ay nagdurusa. Madalas tayong nagkakasakit, madalas tayong dumadaan sa mga panloob at panlabas na pagsubok. Pero mga kapatid, hindi lahat ng pagdurusa ay dahil sa kasalanan. At iyon ang ibig sabihin ni Jesus. May nais gawin ng Diyos sa buhay ng binatang iyon, naintindihan mo. At dito, may aral para ating lahat. Tigilan na natin ang pagbibintang ng may kasalanan sa ating mga paghihirap at pati na rin sa paghihirap ng iba. Tama ba? Itigil na natin ito. May mga bagay, mga kapatid, na nangyayari dahil pinahihintulutan ng Diyos. May aral ang Diyos sa mga iyon. Laging alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Dapat tayong magtiwala sa ganitong paraan. Sinasabi ko nito dahil may mga ganitong tao. Kapag nahihirapan, iniisip nilang, nagkamali ba ako? Bakit kaya ako dumadaan sa ganitong pagsubok? May mga bagay ba sa nakaraan na hindi pa naayos? Mga kapatid, posible ito. Pwedeng ipaalala ng Espiritu Santo sa inyo, pero kailangan nating itigil ang pagtutok doon at simulan ang pagtatanong sa Diyos. Diyos, paano maluluwalhati ang iyong pangalan sa aking pagsubok? Paano ko maibabahagi ang patotoo sa pinagdadaanan ko? Naiintindihan niyo ba mga kapatid? Kahit ang pagdurusa natin ay pwedeng maging patotoo. Naisip mo na ba yon? Maaaring makita ng iba at maisip, paano nagagawang maging masaya ng taong iyon kahit dumadaan siya sa napakaraming pagsubok, kahit kaunti lang ang pera niya, kahit magulo ang pamilya niya? Paano niya nagagawang maging masaya at magalak? Malaking patotoo ang makasama si Jesus. Amen? Kaya matutunan natin ang aral na ito. Isa pa, may natutunan din akong aral. Sa pagtingin sa buong kabanatang ito, Kabanata 9 ng Juan, may natutunan akong isang bagay. Si Jesus, mahal niya ang lahat ng tao. Pero may espesyal siyang malasakit sa mga taong hinahamak, sa mga taong walang halaga sa lipunan, sa mga taong itinatakwil ng lahat. Mga kapatid, may mga tao dito na nakikinig sa akin na ang lipunan ay hindi nagbibigay ng kahit isang sentimo para sa iyo, hindi nagbibigay ng kahit isang piso, kung tutuusin. Walang naniniwala sa iyo, walang nagbibigay ng tiwala sa iyo, walang gustong makinig sa iyo, walang interesado sa ginagawa mo o sa hindi mo ginagawa. Parang isa kang wala, mag-ingat ka. Alam mo kung bakit. Dahil sa mga oras na yan, dumarating at lumalapit ang kaaway at nagsisimula siyang magsabi, tapusin mo na ang buhay mo, wala kang halaga, wala namang pakialam ang mga tao sa iyo, wala namang maghahanap sa iyo. Mga kapatid, sinungaling ang kaaway at ginagamit ang ating kahinaan. Kailangan nating takpan ang ating mga tainga sa mga bagay na masama at pakinggan kung ano ang gustong sabihin at gawin ni Jesus sa ating buhay. Amen? At alam mo ba kung ano ang nangyari sa bulag na ipinanganak? Sabi sa Biblia, dumura si Jesus sa lupa, gumawa siya ng putik at ipinahid niya ito sa mga mata ng bulag na iyon. At pagkatapos noon, sinabi niya, ngayon pumunta ka sa tangke ng Siloe, maghugas ka roon at ikaw ay gagaling. Mga kapatid, hindi ipinaliwanag ng Biblia kung bakit dumura si Jesus at hinalo sa lupa ang laway. Ayon sa mga eskolar,
Naniniwala ang mga Hudyo noon na ang laway, mayroon itong ilang kapangyarihang nakagagaling. Naiintindihan mo? May ilang katangiang nakagagaling. Ibig sabihin, may kung anong nasa laway na pwedeng magpagaling. Lalo na kung galing ito sa isang napakahalagang tao at sa pagkakataong ito, si Jesus ang dumura. Malamang para ipakita sa lahat ng naroroon na si Jesus mismo ang may kapangyarihan ng pagpapagaling, na ang paggaling ay magmumula sa kanya. Naiintindihan mo? At hindi lang iyon, dumura siya sa lupa. Bakit? Dahil nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Kaya galing tayo sa lupa at napatunayan na ito ng agham dahil lahat ng nasa katawan natin, mga mineral at lahat, mga kapatid, galing sa lupa. Sa lupang ito. At ngayon nang pinagsama ito ni Jesus, di ba? Sa kapangyarihan niya at ng lupa, parang nais ipakita ni Jesus. Tingnan ninyo, ako ang siyang nagbabalik. Hindi lang pisikal kundi espiritual din. Ako ang may-ari ng pagpapanumbalik. Ako ang nagbibigay buhay sa mga patay, sa mga wala na. Kaya mga kapatid, gumawa si Jesus ng malaking himala sa buhay ng taong ito. Pero alam nyo ba kung ano ang nangyari? Hindi nagustuhan ng mga pinunong relihiyoso noong panahon na iyon ang nangyari. Wala silang awa sa mga tinatakwil. At sa mga sandaling iyon, imbes na matuwa sila sa paggaling ng lalaking bulag, nagsimula silang tumutol kay Jesus at tinawag nila ang lalaking bulag para kausapin. Nagalit sila noon, pero paano ba nangyari iyon? Bulag ka noon. Sinasabi mong ipinanganak kang bulag at ngayon ay gumaling ka na. Hindi pwede yan. Ang Jesus na yan, hindi mula sa Diyos. Alam mo kung bakit? Dahil nagpagaling siya sa Sabado at sa Sabado bawal magpagaling. Ang Hudyo sa Sabado bawal magtrabaho, bawal gumawa ng kahit ano. Mga kapatid, nagsimulang magkwento ang bulag na iyon, detalyado bawat isa. Tingnan mo, dumura siya sa lupa, ipinahid niya ang putik sa mata ko, pinapaligo niya ako sa tangke at ngayon magaling na ako. Alam mo, mga relihiyoso, mga kapatid, hindi ko pa sila nakita na ganoon kagulo kasi ganyan talaga ang nangyayari. Hindi maintindihan ng masama ang himala, ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Gets mo? Tapos, anong nangyari? Tinawag nila ang tatay ng lalaking bulag at nagsimula silang magtanong sa tatay. At isang bagay lang ang tiniyak ng tatay. Hindi ko alam paano ipaliwanag, pero bulag ang anak ko mula pagkasilang at ngayon ay magaling na. At nagsimula na silang magtanong ng kung ano-ano sa tatay. Sabi niya, may edad na ang anak ko, tanungin niyo na lang siya ulit. At ngayon, mga kapatid, babasahin natin dito ang kasunod. Magugulat ka talaga. Tingnan mo ang nakasulat mula talata 24 hanggang 27. Tingnan mo kung paano nataranta ang mga relihiyoso. Hindi sila makapaniwala na pwedeng mangyari yon. Ganito ang sabi, sa ikalawang pagkakataon, tinawag ng mga relihiyoso ang lalaking dating bulag at sinabi sa kanya, ang Diyos ang dapat parangalan. Kaya nangyari yan at hindi si Jesus dahil alam naming makasalanan si Jesus. Assistant H. Dwuser RGCT ex-user Katumbas. Sabi ng lalaking pinagaling, hindi ko alam kung makasalanan siya. Pero ang alam ko, dati akong bulag, ngayon nakakakita na ako. Nagtanong ang mga relihiyoso. Anong ginawa niya? Paano ka pinagaling? Sinabi ng lalaking pinagaling. Ipinaliwanag ko na, hindi ba ninyo narinig? Bakit gusto nyo pang marinig ulit? Gusto ba ninyong maging mga alagad niya? Tingnan ninyo, mga kapatid, nakakatuwa. Bigla na lang, ang lalaking ito. Dating hinahamak, ngayon nangangaral na at ipinapahayag ang mabuting balita sa mga lider ng relihiyon. Mga kapatid, napakaganda ng bahaging ito para sa akin. Dahil ang dating bulag na yon, hindi naman siya teologo. Wala siyang malalim na kaalaman sa mga kasulatan. Hindi siya nakipagdebate gamit ang mahihirap na salita. Hindi. Ikinuwento lang niya ang sarili niyang karanasan. Mga kapatid, may ipapaliwanag ako. Madalas kapag nakikipag-usap tayo sa mga tao, sinusubukan nating magpaliwanag sa lahat ng paraan na ang Biblia ay salita ng Diyos, na si Jesus ang anak ng Diyos. Hindi ba ganon? Hinahanap natin ang mga talata, mga bahagi ng Biblia para patunayan ang ating pinaniniwalaan, para patunayan na umiiral ang Diyos, na mabuti ang Diyos at na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Pero mga kapatid, madalas hindi natin mapapanalo ang mga debate dahil kadalasan may sarili ng paniniwala ang kausap natin. Naniniwala na siya sa ibang bagay at hindi siya bukas sa pagbabago. Kaya mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay. Minsan, ang kailangan lang ng mga tao ay isang tunay na patotoo ng pagbabago. Tandaan mo itong sinasabi ko sa iyo. Madalas,
Nakatutok tayo sa pagsasabi ng magagandang salita, mga salitang magpapaniwala sa ibang tao. Pero, mga kapatid, madalas wala tayong mga argumento. Dapat nating pag-aralan ang Biblia para ipagtanggol ang pananampalataya. Ayon kay Apostol Pablo, sinabi niya na dapat tayong maging handa na sumagot sa anumang tanong. Sino mang tao na lalapit sa atin na gustong malaman ang tungkol sa Biblia. Pero mga kapatid, madalas hindi pakikinggan ng mga tao ang mga argumentong ito. Hindi sila maniniwala. Diyan papasok ang detalye. Kapag tiningnan ka nila, dapat maisip nila ito. Grabe, maaaring ako ang nanalo sa debate. Pero may kakaiba sa taong iyon. Mayroong isang bagay sa kanya na talagang... Iyon kapatid, dapat malito ang tao. Gets mo? Dahil maraming tao mga kapatid na magaling sa teolohiya pero wala silang kapayapaan sa puso, hindi nila kayang magkaroon ng relasyon kay Jesus. Yung kapayapaang alam lang ng naglalakad kay Kristo, wala sa iba. Diyan nagkakaiba talaga mga kapatid. Kaya kapag susubukan mong mag-ebanghelyo sa isang tao, kapag magsasalita ka tungkol sa Diyos sa mga tao, alam mo ba ang dapat mong gawin? Pag-usapan mo ang krus at ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Namatay siya para sa ating mga kasalanan at upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. At pagkatapos, ikwento mo ang sarili mong karanasan. Malaking pagbabago ang magagawa nito. Sa dulo ng usapan, pwede mong sabihing, hindi ko alam kung naniniwala ka, pero isang bagay ang masasabi ko. Dati akong bulag, ngayon nakakakita na. Yan mismo ang sinabi ng lalaking ipinanganak na bulag. Dati akong bulag, ngayon nakakakita na ako. Ganun kasimple, nangyari sa akin yun, pero hindi ko rin maipaliwanag ang marami pang bagay. Kung ikaw ay bagong mananampalataya, hindi mo kailangang ipaliwanag lahat. Sabihin mo lang, dati akong bulag, ngayon nakakakita na ako. Amen? Naniniwala akong magdadala ng pagbabago ang mensaheng ito sa buhay mo. Simula ngayon, umpisahan mong ikwento ang iyong karanasan sa buhay. Simulan mong magsalita. Namu nanita pandit sa naniliyata. Tingnan mo, binago ni Jesus ang buhay ko. Ganito ako dati, wasak ako, durog ako, nasa kasalanan ako at binago ako ni Jesus. Maaaring tumimo ito sa puso ng mga akala nila'y masyadong matalino at makatuwiran. Naiintindihan mo. Dapat makita nila sa atin ang tunay na pagbabago na si Jesus lang ang nagbibigay. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, magdasal na tayo. Gusto kong pahira ng langis ang aking mga kamay dito ngayon. At tayo'y magtataas ng panalangin na humihiling kay Jesus na bigyan tayo ng karunungan. Si Kristo mismo ang nagsabi, kapag kaharap mo ang mga makapangyarihan, huwag kang mag-alala sa sasabihin mo. Dahil ako ang magbibigay ng salita at karunungan sa iyo. Alam ko may ilan dito nalulungkot kasi hindi nila ma-evangelize ang sariling pamilya. Mga kapatid, maglakad tayong totoo kay Jesus para makita ng iba ang tunay na pagbabago sa atin. Ayos ba? Kaya magdasal tayo ngayon. At gusto ko na pagkatapos ng panalangin, huwag kang umalis sa video na ito. May mahalaga akong sasabihin at nais kong hilingin na ibahagi mo ang panalangin ito. Ayos ba? Papuri sa Diyos, magdasal tayo. Aleluya. Panginoon Diyos at Ama, salamat sa salita mo ngayon. Salamat Jesus sa iyong gawa sa aming buhay. Kami ay dating bulag, kami ay nawawala, ngunit kami ay natagpuan mo. Salamat Jesus sa araw-araw mong pakikipag-usap sa amin at nais kitang pasalamatan. Dahil ngayon tunay naming nauunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng lumakad kasama ka. Hindi ito isang teorya lang, hindi ito basta sinasabi lang namin, hindi. Isa itong natatangi at personal na karanasan. O Jesus, namamagitan ako para sa mga nakikinig sa akin, ngunit nananatiling bihag ng kasalanan at malayo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan. Sinabi mo mismo Jesus na ikaw ang mabuting pastol at hinahanap mo ang nawawalang tupa. Dumating ka para sa may sakit, hindi sa malulusog, dahil hindi kailangan ng doktor ng malulusog. O Jesus, kinikilala namin ngayon na kami ay may sakit. Kailangan ka namin at ikaw ang doktor ng mga doktor. Ikaw lang ang makakapagbigay ng kapayapaan sa taong ito. Ikaw lang ang makakaligtas sa taong ito mula sa depresyon, pagdurusa, at sa isang buhay na walang laman at walang saysay. Jesus, alam ko na ako'y nananalangin dito para sa mga negosyante, mga taong nagtagumpay na sa buhay na ito, sa kanilang karera, sa pera, ngunit nananatiling hungkag ang kanilang kaluluwa. Hindi sila nagtayo ng anuman para sa iyong kaharian. Sinasayang lang nila ang kanilang buhay. Dahil lahat ay walang kabuluhan.
Ang paglayo sa iyong presensya, Panginoon, ay pagsasayang ng oras. Panginoong Jesus, hipuin mo ang buhay ng mga nakikinig ngayon, ng lalaking at babaeng nadarama ang pagkabigo dahil parang wala nang tama sa kanilang buhay. At ngayon, ang taong ito ay patuloy na naghahanap ng masisisi. Sinusubukang alamin kung saan siya nagkamali. Pero Panginoon, naniniwala akong nais mong gumawa ngayon ng napakagandang gawain ng pagbabago, kaligtasan at paglaya. Diyos, inilalagay ko sa iyong harapan ang buhay ng taong ito at hinihiling kong ipadala mo ang iyong mga anghel. Panginoon, protektahan at iligtas mo siya at ang kanyang tahanan sa lahat ng kasamaan. Naway maipahayag niya sa bawat sulok ng tahanan si Hesukristo ang Panginoon at makapanalangin para sa iba ng hindi panghinaan ng loob. Panginoon, madalas hindi namin lubos na uunawaan ang iyong salita at kulang kami sa mga salitang makausap o makipagtalo sa iba. Ngunit nais lang namin ang buhay na patotoo ng iyong kapangyarihan. Patunay na binago ng Panginoon ang aming kwento. Dati, kami ay mga sinungaling, kami ay mga lasenggo, sinasaktan namin ang ibang tao. Ngunit ngayon kami ay mapagmahal, maalaga, magalang at mahal namin ang aming kapwa. Jesus, ito ang nais naming isabuhay simula ngayon. At mula ngayon, nagpapasalamat na ako sa iyo at manatili ka sa amin, Panginoon, hanggang sa wakas ng panahon. Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen, kaluwalhatian sa Diyos, Alleluia!